kasadong-kasado na po talaga. Ano? Kasadong-kasado na po talaga itong hearing ng EJK sa Kongreso, mga bossing. Sabi ni Cheryl Santa Maria, pang 138 ako. Si Jovita Galindo, 154. Ang offer kay Lenny ay DOST. Ayan. BP Sara, mababang kalidad ng edukasyon. Ang estudyante, puro remedial na lang ang ginagawa. Kaya dapat magkusa, resign na lang, no comment palagi. Dapat attorney Lenny Robredo, mas bagay dyan. Thank you. Jennifer, 160 likes. Si BP Sara, BP Lenny, kahit wala na sa posisyon, nakakatulong pa rin sa bayan. Matalino kasi si Prof. Carlos. Parang si Miriam Santiago, sabi ni Virginia Perez. Rodel Balabad, tama ba? Baladad, 172. About time, investigahan na yan. Virginia Perez, Max Antonio, Rakiterang Pinoy. Okay. Mira Prak, Chef Henry Nabus at Vilma Bezonda Benjamin Gamido. Okay, tumuloy tayo sa pangalawa natin topic, mga kababayan. Ito po, mga bossing. Ang Kongreso po, nako, hindi ko lang matandaan kung ano yung petsa Pero po ito, mga kababayan, ilalive din po natin yung magiging hearing diyan sa Kongreso patungkol po sa EJK, mga bossing. Ano? EJK. Ayan. May mga nagtatanong, ano po, hindi kaya pinupolitika ng Kongreso? Kasi doon sa Senate, pinatawag ni Bato, halos gusto na ipatawag ang ating presidente para doon sa sa hearing nila doon sa Senate niya, no? Doon sa peking dokumento. Hindi kaya pinupolitika ng Congress? Hindi po, mga kababayan. Dahil unang-una po, madami pong reklamo. Simulat sa poll pa lang po. May 22 ang hearing ng EJK. Ayan. Sabi pa ng mga DDS vlogger, eto ha, tandaan nyo kung sino po yung congressman. Kung sino yung congressman na mag-hearing. Sa susunod po, alam nyo na po yan. Nako. Kapag gano'n ang sinabi mo sa taong bayan ngayon Tapos po, papaimbestigahan yung mga hindi maimbestigahan dati. Mark, bakit ngayon lang iniimbestigahan? Bakit hindi dati? Sa tingin nyo po ba, kayang imbestigahan ang dating presidente dati? Nung panahon niya, nung panahon niya, ng panunungkulan? Malabo po. Kahit sino naman po, mga kababayan, mahihirapan po sa ganyan. Di ba? Siya yung iimbestigahan, siya yung mga inirereklamo. Dito nga sa atin mga kababayan, tingnan mo. Ang Pangulo kahit ano pong sabihin nila sa Pangulo natin, wala, trabaho lang. Di ba? Sila lang po yung maingay na kung ano-ano yung binabati ko sa ating presidente ngayon, kung ano-ano yung ginagawang mga kasinungalingan sa presidente ngayon, pinansin ba sila? Wala. Kaya nga po mga nanggagalaite Di ba? Kaya po mga nanggagalaite kasi gusto nilang makuha yung atensyon ng presidente tapos wala lang. Dead ma-earth lang po sila, mga kababayan. Maganda-ganda pong panoorin yan. No? Maganda-ganda pong panoorin yan. Baka po, yung investigasyon na yan, mas makatulong po sa International Criminal Court para lalong mapabilis ang kanilang desisyon. Pero sabi ko nga po, di ba mga bossing, tahimik ang mga DDS ngayon. Sabi sa akin ni Jordan. Mga kababayan. Take note bago ko makalimutan. Mukhang kasama po sa ipapatawag dyan sa Kongreso si dating Senador Trillanes, mga bossing. Si dating Senador Trillanes, mukhang kasama po sa ipapatawag. Baka si Bato ipatawag din. Diyan sila maghaharapan. Yun nga po, no? Sabi ni Real Pinoy, nilangaw ang pulangaw. Sabi niya, mahina po talaga mga kokote nito. Umpisa pa lang po, sinasabi na hindi naman gaano kadami ang aaten dahil hindi naman kagaya ni Kibuloy yung
yung nag-organize. Kung kay Kibuloy yan, madaming pera. Di ba? Madaming pampalagay ng stage, madaming pampakain. Tapos sino pa ang mag-endorse? Si Duterte. Di ba? Pero biruin nyo mga kababayan. Si Duterte pa nag-endorse noon, tapos 6,000 lang ang pumunta. Walang pumunta pa din. Pag presidente, iba na pong level yon mga kababayan. Pag dating presidente, ibig sabihin, libo-libo na po talaga. Talagang sandamakmak na pupunta doon. Kaso Duterte na tumatawag noon, wala pa din. Di ba? Confident ako na makakasagot ng tama. Ay, si Senator Trillanes? Opo. Yung mama, yung dating senador, mga kababayan, simulat sa pool, nung tumatakbo pa lang po si dating Pangulong Duterte, same yung kanyang mga sinasabi. Wala pong naiiba hanggang ngayon po. Parehas pa din po ang kanyang sinasabi. No? Wala pong naiba. Kaya ako mga boss, Chief Amo Sir, umabot yan ng Kongreso sa pagpapatawag po. Alam ko at ramdam ko na kumbaga talagang totoo yung sinasabi ni dating Senador Trillanes. Speaking of Senator Trillanes, mga kababayan, si Senator po, mga boss, Chief Amo Sir, ay, grabe Kasi yung ating pong live na makakapanayam si dating Senador Trillanes dito sa ating channel, May 21, alas 9 ng gabi po. Tapos, yung hearing po kung sakali na nandoon siya sa Congress, May 22, mga kababayan. Siguro, isa na din po sa itatanong natin, Senator, ano po ba ang i-expect namin doon sa mga sasabihin nyo sa hearing sa Kongreso? Ayan, po. Sa susunod, tukmol na Mark Ramos, kung magrarally kayo, siguraduhin nyong di lalangawin. Meron ka pang ganyan, sira ulo. At tagal-tagal lang sinasabi, onti nga lang ang dadating. Tapos ngayon, paulit-ulit kayo ng ganyan. Kapag po yung mga ganyan, mahina, tinatanggal na po natin yan. Biruin mo, paulit-ulit nang sinasabi, 500 lang ang pupunta. Mabutit mabuti, naging nga. Diba? Mabutit mabuti, umabot ng 1,000. Hindi naman Kibuloy style yan. Hindi naman Bongbong Marcos ang nag-announce niyan. Diba? Mga kapwa vlogger lang din po natin. Yung mga initiative po ng kapwa vlogger natin. Diba? Ganun lang naman yan. Sabi ni JB Gonzales, 303 likes from Canada. Yan. Sa tingin nyo po ba, dito po sa hearing ng Kongreso, sino-sino po ang mga ipapatawag? Ayan, nabanggit ko na po si malamang dating Senador Trillanes. Tingin nyo po kaya, aabot sa punto na pati po ang dating presidente na mismong siya po yung talagang siya yung dito Siya yung mismong talagang patutungkulan dito Di po ba? Tingin niyo po ba aabot sa punto na ipapatawag din siya? Malamang sa alamang hindi umattend diyan. Pag ganun po ang nangyari. Biruin mo, dati kang presidente tapos nandun ka sa Kongreso. Ikaw yung iniimbestigahan patungkol diyan Digong po, kailangan dumalo, sabi ni Chef Henry Nabus. Baka paikot-ikutin lang tayo ni dating Pangulo. Kasi nakita nyo naman po mga kababayan. Kung paano sumagot ang ating dating Pangulo, ngayon po ito ang sasabihin sa atin. Sa susunod po, iba na po ang sasabihin sa atin. With matching hawak ng ganyan-ganyan. Ay nako. Tapos gusto pa po nilang patakbuhin sa Senado daw po. Kung mataas po talaga ang respeto nitong mga DDS kay dating Pangulong Duterte, dapat po ngayon pa lang pinagpapahinga na po nila yan. Hindi Gusto pa yata nilang isabak sa na mapahiya sa Senado. Biruin niyo po kung meron tayong isang senador na paiba-iba po ang sinasabi. Ngayon ganito, bukas iba na naman. Tingin niyo po hindi pagtatawanan po
ng ibang mga senador, lalo na sila Chis Escudero, ang dating Pangulo, pagpahingahin nyo na. Ganun lang, yung pagpahingahin nyo na, Diyos ko po Lord, hindi natin ngayon kailangan nung ganyang magiging senador. Ang kailangan natin na magiging senador, mga kababayan, hindi naniniwala doon sa puncher lang, okay na. O, di ba? Ako naniniwala ako medyo humina yung kandidatura ni ni Boss Puncher, mga kababayan. Speaking of Boss Puncher, Dante Manuel, shout out sa iyo, 'di ba? Mr. Guide, ay pagka ganito yung iko-komento, tatanggalin lang natin yan. Tanggalin na natin yung mga ganyan. Pero kapag yung makabuluhan, mga bossing, yung kanilang iko-komento at pwede nating sagutin, may mapapala tayo, huwag nyo tanggalin. Pero kapag yung ganyan, paulit-ulit, walang wenta. Kasi 500 lang ang bayad dyan. Kapag po yung mga kagaya niya na paulit-ulit, 500 o kung bayaran, wala na po yan. Kasi may hina ang kukote niyan, hindi kayang sumabay sa ating topic. Di ba? Sabi ni Mark Stephen, Bilyo, linangaw naman, ha ang rally. Talagang hindi nila alam yun.